Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ang buong mundo ma-inform lahat ng members at lahat ng partners nitong Interpol ay ma-inform na meron po tayong isang tao na wanted na. Kumbaga, hindi pa ito wanted. Kumbaga, ini-inform pa lang tayo. Ini-inform pa lang, binibrief pa lang tayo about the situation. Putay na, nataranta na tayo lahat. Ang ginawa ng mga kupal na itong mga nandiyan dyan sa Senado ay nag-usap-usap na. Puta, gumamit ng pera ng taong bayan para isuko ang ating kasarinlan. Paano sinuko yung kasarinlan, Boss Dada? Tayo na, sinuko yung kasarinlan. Imaginein mo, hindi naman tayo saklaw ng putangin ng ICC. Pero, putangin na, nagsuko sila ng tao sa ICC nang hindi pa naman talaga pinal at hindi pa naman talaga na i-announce at hindi pa naman lalong-lalo na nang walang due process. Ay grabe. Walang due process, mga bossing. Mantakin mo again, pinagyayabang nila putay na red notice, kupal. Red notice sinasabi nyo, putang ina ninyo. Hindi kayo sumusunod sa utos. Tainan ninyo red notice kayo bibigyan ko kayo ng isang matinding sample ng pukin ng inang red notice na yan eto, pakinggan nyong maigi. Yaang red notice, sampal mo sa pagmumukha mo, Boying Rimulya. Putang ina ka, kaya palang init-init ng ulo mo kaninang kupal ka. Dahil yung putaragis na Interpol kupal mo. Anong nangyari sa Interpol kupal mo dyan sa Timor-Leste? Considering that Timor-Leste is smaller than us, less modern than us, kumbaga mas maunlad pa tayo sa kanila. Pero sa kanila, gumagana yung rule of law, yung due process. Dito sa Pilipinas, walang due process. Bibigyan ko kayo ng example. Hindi ba, inisyu yung hayop na, na yan, yung dyan sa, yung Interpol kupal. So, inisyu, hindi pa naman pala yung red notice, in-inform lang yung mga agencies. Anong ginawa ng mga agencies? Nag-mobilize kagad. Mobilize tayo, 7,000 police. Hulihin yan, ganito, ganyan. Sige, eto na, nakakuha na si Pangulong Duterte. Klaro sa lahat ng mga videos na nakita natin, si Pangulong Duterte hinihingi kung ano yung kanyang kaso. Paki-explain. Hindi ma-explain ng bobong si Torre. Bakit? Kasi nga, isa lang daw yung kanyang order, which is isakay si Pangulong Duterte dun. Plain and simple. Isakay lang. Putang ina, hindi mo man lang inalam kung bakit. May warrant na kasi. Okay, so paano mag-serve ng warrant? Di ba, ultimong yung pagsiserve ng warrant, punyeta na yan, hindi alam nitong tukmol na ito. Bakit? Kasi nga, hindi ba kailangan pag nag-serve ka ng mga ganitong klase ng warrant, anong dapat gawin?
Di ba may mga legal remedies yan o meron yan mga motion, etc. and so on and so forth. So dapat binigyan mo ng pagkakataon, ng leeway, ng time para itong taong ito ay magkaroon siya ng opportunity na maano niya, kumbaga ma-exhaust niya, ma-utilize niya lahat ng mga karapatan niya. Putya, pinagmamalaki na itong mga tanga na to na 10 oras na daw, sobrang tagal na daw, at hindi na daw sila makapag-antay. Wow! Anak ng tinapay kayo, kalinaw-linaw sa rules. Kalinaw-linaw sa rules. Dadalwa lang yan. Dadalwa lang yan, ha. Sabi nga nila, pwede mo daw gawin yan yung pagpunta o isuko yung iyong subject. For example, si Pangulong Duterte sa dalawang paraan, extradition at saka surrender. Eto, sumurrender ba si Pangulong Duterte? Hindi siya sumurrender. Hindi ba? Paano siya susurrender? Nandun siya sa eroplano tapos sinerban nyo ng warrant. At ang sabi niya, you have to kill me. You're bringing me to the Hague. Dadalhin mo ko sa mga kano. No, you have to kill me now. So nasa ng surrender dun? Mga gago. Walang surrender dun. Kasi kung may surrender, di sana hindi na kayo umabot 12 oras. Sana umaga pa lang nadala na siya sa ibang bansa. Kasi nga, kine-question nga niya, una, legality. Pangalawa, hindi yan basta-basta. Basta ka na lang kukuha ng tao, dadalhin mo doon. Hindi yun ganun. Kasi nga, ayon sa batas, okay, sabi nga sa Bill of Rights, di ba, na no person shall be deprived of liberty and property, di ba? Hindi mo pwedeng kunin sa isang tao ang kanyang mga ari-arian at lalong-lalo na ang kanyang kalayaan nang hindi ka dumadaan sa due process. Ano yung due process? Kailangan humarap tayo pare-parehas sa isang competent judicial authority. Sino yan? Korte po yan. RTC, MTC, Supreme Court, Court of Appeals. Lahat ng korte. Never pong naging korte kailanman ang DOJ. Punyemas yan. Katulad ng nangyari dito kay Arnie Tevez. Si Arnie Tevez may kasalanan sa Pilipinas. Anong nangyari? May kasalanan si Arnie Tevez sa Pilipinas. Nakipagkutsabahan itong si Rimulya na may syota yata sa Interpol para hulihin si Arnie Tevez ng Interpol. Anong nangyari? Hinuli nga siya ng Interpol sa tulong ng Timor-Leste Police. Anong ginawa ng Timor-Leste Police? Dinala ba sa atin? Anong ginawa ng Interpol? Dinala ba sa atin? Hindi. Ang ginawa kay Tevez, itinurn over sa presinto. Saan? Sa presinto sa Timor-Leste. Tapos, lahat ng legal na paraan ginamit ni Tevez. Ano yun? Di ba? Kaya nagpunta doon sila Topacio. Meron silang mga motion dancers. Kaliwat ka ng motion. Anong nangyari? Usapan, extradition. Sige, extradition. Binigyan ng instruction ng Pilipinas paano mag-process ng extradition. Hindi sinunod ng mga tanga. Hindi na extradite si Congressman Arnie Tevez. Napakawalan si Congressman Arnie Tevez ng kulungan at siya'y hinaus arrest. Ngayon, habang siya'y naka-house arrest, tuloy-tuloy pa rin yung kaso, yung motion para i-extradite siya dito. Ilang taon na? Ilang taon nang nakalipas simula niyan? If I'm not mistaken, that's more than a year already. Hindi ba na pinagtatalunan niyang yabang-yabang ni Clavano, ang yabang-yabang ni Boying, putang ina niyan. Anong nangyari? Napadala nyo ba dito? Hindi. Bakit? Because hindi kayo sumunod sa protocol. Sinabi sa inyo, when you were filing extradition, padaanin sa proper diplomatic channels. Ano yung diplomatic channels? Doon sa embassy. Anong gagawin doon? Sa consul, anong gagawin doon? Kailangan gumawa kayo ng letter in Portuguese. Pucha, hindi nyo ginawa. In-email nyo lang. English pa.
So hindi kayo sumunod sa protocol. Ano nangyari kay Tevez? Oh, hindi na pauwi dito. Again may krimen si Tevez dito. Di umano. Dahil pag-usap tayo sa Interpol, yung Interpol nahuli si Tevez doon. Pero kahit hindi citizen si Tevez ng Timor-Leste, anong nangyari? Binigyan siya ng due process. Ano yun? Ang due process na ibinigay sa kanya, gamitin mo lahat ng kapangyarihan mo. Kasi nga kukunin at kinuha sa'yo yung kalayaan mo. So gumawa ka ng paraan, gamitin mo lahat ng kapangyarihan mo para ikaw ay maging malaya. Oh, so ginawa niya yun. Anong nangyari ngayon? After what? 1, 2 years? Anong nangyari? Hindi nanalo ang Pilipinas sa extradition and Arnie Tevez will stay in Timor-Leste even if he's not a Timor-Lesten. So mas pinagtibay pa ngayon nun yung request ni Arnie Tevez na ng asylum, political asylum dyan sa Timor-Leste. Tangina dahil sa kabubuhan. O ngayon, alam naman nila na yun ang proseso. Buti sana walang precedence, di ba? Meron yung kay Arnie Tevez eh. Alam naman nila na ganun yung proseso. Na technical sila doon. Alam naman nila na ganun. Bakit dito sa Pilipinas, Filipino citizen, pumayag sila ipatapon sa ibang bansa? Oh, bakit? O hindi ba? Anong ibig sabihin nun? O di itinraidor nyo yung bayan nyo. Tanginan yan. O pakinggan nyo ito Pakinggan nyo itong kayabangan nilang Interpol. Tingnan natin kung anong magagawa nitong Interpol. Tutuloy natin yung discussion. Korte sa Timor-Leste ang extradition request ng DOJ para mapabalik sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Tevez. Ayon sa ahensya, dismayado sila sa desisyon ng Timor-Leste. Dismayado kayo sa desisyon. Pero is it the right decision? Is it the right decision? To me, yes. Timor-Leste made the right decision. Why? Putang ina nyo, hilig nyo sa shortcut. Ang hilig nyo sa shortcut. Lahat sino-shortcut nyo. May proseso. Anong ginagawa nyo? Backdoor kayo ng backdoor. Pressure kayo ng pressure. Hindi nyo hawak yung mga bansa na yan. Anong ginawa sa inyo sa Malaysia? Di ba lahat na ng klase ng pampi-pressure ginamit nyo sa Malaysia? Nagsalita ba Malaysia kung paano nakarating doon si Alice Go? Di ba hindi kayo pinagbigyan? Bakit? Putang ina kasi, merong sariling soberanya, etong Malaysia at itong Timor-Leste at wala kayong pakialam. Anong nangyari sa request nyo kay Alice Go? Di ba dismayado kayo? Paano siya nakapunta ron? Kailangan malaman natin kung anong channel lang dinaanan niya. Channel 5, 2, 7, hindi ba? Hindi kayo pinapansin. Bakit? Kasi wala kayong kapangyarihan, wala kayong jurisdiction sa kanila. Sino ba kayo para tanungin ko? Kung halimbawa, meron akong fugitive dyan sa lugar ninyo. Then I will deal with it. Kung halimbawa, yung fugitive na yun, may pag-coordinate ako sa inyo and ayaw nyo. Di wag nyo. Ganun lang yun. Mga gago. Ganun din ang ICC. Yung ICC, kung may pag-usap dito at ayaw natin, wala silang magagawa. Bakit? Kahit ano pang tribunal body yan, kahit na ano pang korte ng buong mundo, kahit sa Mars, Jupiter o sa buwan pa yan, yung local na konstitusyon, yun po ang mananaig. Kung ano yung konstitusyon nitong bansa na to na involve, yun ang mananaig, yun ang superior. Kahit na sinong korte pa yan sa ang planeta, galaxy pa yan. Yung susundin mo pa rin yung konstitusyon ng lupa mo. Anong nangyari dito kay Arnie Tevez? Anong nasunod? Konstitusyon natin? Maraming pinatay dito yan, sabi nyo. Ba't hindi sinuko ng Timor-Leste dito yan? Ba't hindi nyo nakumbinse yung Timor-Leste na isuko sa atin yan? Bakit? Kasi nga, mas powerful sa Timor-Leste, mas powerful yung batas nila sa Timor-Leste kesa sa mga namatay dito sa Pilipinas. Di umano.
Tangina, yan ang hindi mo naiintindihan, Boying. Tumanda ka ng ganyan, nangayayat ka na, kakainin ka na lang ng lupa, putang ina, pinagtatawanan ka ni Arnie Tevez. Tapos ngayon, process kayo doon, hindi kayo nahiya. Putang ina, dito mas maunlad tayo na bansa, wala tayong due process. Sarili pa nating kababayan ang ibinigay natin mo, pinakamasaklap, presidente para Pilipinas. Anong klaseng utak yan? Court of Appeals. 2 beses na raw kasing pinaboran ng korte ang extradition request noong 1 taon. Nakakabahala raw biglang pagbabago ng desisyon ngayon. Hindi raw titigil ang pamahalaan na humanap ng ibang legal na paraan para mapauwi si Tevez. Ikinatuwa naman ng kampo ng dating kongresista ang desisyon. Si Tevez ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023. Dati nang tinanggi ni Tevez ang aligasyon. Anong nangyari? Anong nangyari ngayon, Boying, sa kayabangan nyo ni Clavano? Malapit nang may uwi. Malapit nang may uwi. Naiuwi nyo. Hindi. Bakit? Due process. Hindi kayo sumunod. Nasanay kayo sa Pilipinas na puro politika. Nasanay kayo sa bayan natin na puros politika. Ayan tuloy. Anong nangyari? Wala. Nga. Si Bantag, nahuli nyo na? Nahuli nyo na si Bantag? Bakit kay Pastor Kibuloy nakapagpadala kayong 6,000 pulis? Bakit para hanapin si Bantag, hindi nyo gawin? Nga. Sabi ko sa inyo, lahat yan babalik sa mga mukha nyo. Lahat yan babalik sa mga mukha ninyo. Yung mga kayabangan nyo, yung pamumulitika nyo. Nakikita na kayo sa ibang bansa. Nakita siguro ng Timor-Leste, yung putang inang ginagawa nyo sa Pilipinas. Mantakin mo, presidente ng Pilipinas, tinarantado nyo. Hindi nyo pinadaan sa due process. Di ba, sabi ko nga kung ako si Arnie Tevez, putang ina, ang dali kong applyan ng political asylum ito. Kahit si Roque, ma-approve yun. Bakit? Makikita yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, kaya nyo nga gawin sa isang dating Pangulo kay Tevez pa kaya? I-approve yung mga asylum ng mga yan. Ano ngayon ang magagawa ninyo? Hindi nga wala tayong dyan. Wala laba. Mantakin mo, may extradition treaty pa pala tayo sa kanila. Tapos dininay pa rin. Bakit? Kasi nakita nila kung gaano kayo kabalasubas dito, hindi kayo sumusunod sa protocol. Hindi kayo sumusunod sa batas. Sobrang sinungaling ninyo. Gaano kayo kasinungaling? Papakita ko sa inyo kung gaano kayo kasinungaling, ha. Isang nangyari kanina diyan sa hearing. Gaano kasinungaling ang mga buwiset? Ito. Sinabi netong ating SILG secretary, putang ina, kala ko pa naman matino ito. Siya rin palang may topak to. Sinabi niya sa kanyang interview, kayabang-yabang niya pa, na successful daw yung kanilang operation kay Pangulong Duterte. Successful daw yung operation nila. Kasi daw ang nagplano daw nito siya, si Rimulya, si Bongbong, si Chodoro at saka si Anyo. Sila daw ang anuhan. Tapos si Anyo daw may kausap daw sa Intel, mayroon daw siyang kasamahan doon sa sa Hong Kong, naka-text daw niya, sinasabi daw kung anong oras ang lapag, ganito ganyan. So may nagtatraidor sa mga Duterte, something like that. Tapos eto namang si Rimulya, sinabi niya, no, it's not just me. Kasi proud na proud siya. Nakapagpadala sila doon ng dating presidente. Proud na proud siya. Hindi niya alam, sasabog lahat sa mukha nila yan. Lalo na nung nagkaalaman, putangin na yan, wala palang red notice. Taragis yan. Yun na. Nung nagkatarantahan na, biglang atrasan ng mga gago. Tingnan ninyo kung gaano kasinungaling. Sabi ni Anyo, hindi ako kasama ng core group na yan. Walang ganong nangyari. Hindi ako informed. Ngayon, tinanong si Rimulya, hindi pala siya informed. Bakit sinabi mo na informed siya? Ay, hindi naman yun Hindi naman tungkol dun. Ang pinag-uusapan namin nun, chismis. Putang ina nyo, binabayaran kayo ng gobyerno para mag-chismis.
So chismis lang daw. Sinasabi ni Anyo na hindi niya tinraidor si Duterte, pero siya daw ay sumusunod sa konstitusyon at he served at the pleasure of the President and the Filipino people. So dininay niya yung sinabi ni Remulla na kasabwat siya sa chismisan. Oh. Thank you, Madam Chair. Salamat, Secretary Ed. Subalit sa kabila nito, nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to answer that. Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP. Yung ano na yun, tingnan nga natin saglit. Tingnan nga natin saglit yung interview na yun. Hanapin ko lang mabilis. Ano yun? Yung interview ni Remulla, tsaka sino ba yung Pinky Web, di ba? And Pinky Web. Tingnan natin, Remulla and Pinky Web. Tingnan natin kung lalabas pa po. Ina, hindi na lumalabas. 7 days ago. Ito yun eh. Pakinggan natin ha. Pakinggan natin, tingnan lang natin kung alam ko ito yun eh. Ayan, sige. I-play natin to, tingnan lang natin. To tackle the issues, back to that. Paglapag po niya, sino ho ang sinabing maaaring pumili na sumama sa dating Pangulo sa Villamor Air Base? Who was given authority to say, you can bring this, and this person? Lahat sila pinayagan. Lahat ng kasama niya sa aeroplano, I think they were a party of 12, if I'm not mistaken. Sumama sa coaster at sumama sa Villamor. Lahat po yun. Lahat sila. Wala pong naiwan. Walang naiwan. Okay. Ganda. And was that the plan Detalyado. from the very Yes, beginning? very What was, beginning. and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, Okay. his specialty is intelligence. So, he was gathering all the information Oy. in his location. Intelligence, so, ako ha? lang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, I he was think so. part of the I think Duterte administration. he still shares some affection for the former Yun. president. They had a Galing. very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such a... Yeah, information he's talking about information. Intel and betrayal. So, we are talking about betrayal. So, he's closely communicating with one person or group of persons sa camp in Hong Kong. Tapos, pinagpaplanuhan nila. Malinaw Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home, I think the lawyers were prevailing for him to... So ang nangyayari dito, ganito. Meron na silang plano in place kung papaano si Presidente huhulihin at itatapon sa ibang bansa. Meron na. Pero nakayaan nyo yung susi whether matutuloy yun o hindi. Ano yung papel ni Anyo? Alamin kung uuwi ba sila, hindi ba sila uuwi, kailan sila uuwi, hindi na ba sila uuwi, magtatago na ba sila? Yun ang papel ni Anyo. Okay? Pero yung nag-orchestrate ng lahat, itong Remulla na to, si Teodoro, si BBM. So they have they have a plan na. Yun ang pinag-uusapan dito. Tinanong nga siya So is it just you? stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home.
Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. No, they're planning an operation, ha? So, ang sabi niya, dito, that they are planning an operation. They're planning an operation, ha? Balikan naman natin yung kanyang sasabihin dito. Ayan, ha? They're planning an operation. Tingnan ninyo yung sasabihin niya ngayon. General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They Ang asked me- pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Kasi Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege. Putangin na, biglang sumuko yung kuya. Wait lang, putangin na. Ibibisto mo kami. Umano kagad yung kuya. Putangin na, nadudulas na eh. Umiiyak na yung kapatid eh. Dahil na biglang yung kuyang malapit ng... malapit na makipagkita kay Satanas eh. Biglang I invoke the executive privilege. Executive, putangin na yan. Anak ng tinapay oh. Sige, labo-labo. Biglang sumigaw si Boying. Executive. Biglang gumanon. Kasi nakikita niya na si Rimulya sumusuka na eh. Putangin na sinungaling eh. Nakakahiya eh. Anak ng tinapay kayo. Sige, tingnan nyo. In this matter. Yes. We're invoking executive privilege in yes, this. that's fine, but it's in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to... Putangin na nyo. Gusto nyo palang hindi pinag-uusapan. Pa-interview kayo ng pa-interview. Puro kayo kupal. Puro kayo epal. Tingnan nyo. Ang sinasabi ni Boy, wait lang. I'm invoking the executive privilege. Putangin na. Mayroon daw mga pinag-uusapan na hindi dapat i-divulge. Gago. Di sana hindi nagpa-interview ang kapatid mong putangin ng yan. Akala mo hindi nagugulo yung buhok. Pa-interview ng pa-interview. Si Torre pa-interview ng pa-interview. Tapos ngayon, nung nasukol kayo, I invoke my executive privilege. Putangin nyo. Tingnan nyo mga katarantaduhan nyo. Huling-huli kayo kung gaano kayong mga katarantado at mga sinungaling. Tanginan yan, ang sarap nyo ngayon pagtawanan para kayong mga daga. Para kayong mga daga. Putangin na ninyo, bigla kayong pinlashlightan. Puta, hindi nyo alam. Meron isa, may mani dito, may keso. Yung isa, may kaldereta pa sa mukha. Putangin na, nataranta yung mga gago. Yan ang sinasabi ko. Nasanay kasi kayo na sa inyo media, sa inyo lahat, kaya puta ina, pag nagpa-interview kayo, wala kayong kasing yabang. Puta, biglang nagkaroon ng hearing. Biglang sinukol. Wala kayong mga kaalam-alam. Puta ina, para kayong deer on a headlight. Ganun lang kayo. Puta ina. Sukol. Sige, pero magsasagot yan. Magsisinungaling yan. Understand, I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain. Ma'am, nandun- let me nandun explain. sa- Tayo na, uli. Paliwanag. Sige na, paliwanag ka. Yes, ma'am. Interview po eh. Yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on. hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang That pagkaintindi is namin, the whole apat ang truth, nagplano. Sinungaling. Alam mo, ito yung sinasabi ko. Under oath, nagsisinungaling. Putang ina, Amy Marcos, pinakulong mo sana yung kupal na yan. Kapag ordinaryong tao, kapag ka nagsinungaling, kulong ka agad.
Si Agent Morales, kulong kagad. Lahat, contempt kagad. Tapos ito, under oath, harap-harapan, nagsisinungaling. Putang ina, hindi mo kinontempt. Dapat kinontempt mo para talagang mabigyan ng leksyon ng mga kumag na yan. That is what we were discussing rumors. They were discussing rumors. Are you sure you are discussing rumors? O ito, ipapakita dito kung rumors nga. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan, ha? What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun sa is Yes, ma'am. sinabi. intelligence. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung Yes, nagsalita ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. Ano ba pinagpaplanuhan nun? Pinagpaplanuhan kung papaano babasyuhin si Pangulong Duterte. Si Anyo ang nakikipag-coordinate, makaka-uuwi ba o hindi? Kasi kung hindi uuwi, kailan? O ngayon kung kailan, ba sa isang araw, okay, sa isang araw, doon natin ilalagay yung plano na hulihin tapos itapon sa ibang bansa. Yun yung pinagpaplanuhan nyo, tanga. Sinasabi mong chismis ang pinag-uusapan. Tangina nyo, nag-executive session pa kayo tapos chismis lang pala ang pinagkukwentuhan nyo. Anak ng tinapay kayo. Nuknukan ang sinungaling nyo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear. As a Kaya na ginagawa nyong tanga yung sarili nyo. Utay na, nagsuklay ka pa ng maayos tapos kabubuhan lang yung sasabihin mo dyan. Na executive pa, paano executive? Pa-interview kayo ng pa-interview. Tangina, lahat kayo, kanya-kanya kayo ng kuha ng credit. Credit mo yung pagpapatalsik. Ang lalakas nyo. Oh, puta, machong-macho kayo. Si Torre, machong-macho. Na-aresto niya, dating presidente. Ito naman si John Vic, machong-macho din. Puta na. Siya ang nagplano. 2 at 4 sila. Oo, di ba? Puta, talagang bruskong-brusko sila. Eh, nung nahuli, putang ina, kanya-kanyang pulasan. O, ngayon daw, hindi. Hindi na kami nagplano. Nagkwentuhan, tsikahan lang kami ron. stated very clear that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's No mastermind. Utang ina, ang ganda ng kwentuhan nyo. Utsa kasi si Amy Marcos kasi yung pinakita yung ano na eh. Tingnan natin ulitin natin yung pinag-usapan nyo dito. Ilagay natin sa may pinaka una para at least marinig kung ano ba yung pinag-uusapan dito. Sino man di matutuhan yan? Yung mga Duterte supporters. Kasi hindi expect mo na lalaban sila na magkakagulo. But they all followed instructions, maximum tolerance, all courtesy given. They offered them lahat ng accommodations na hiningi nila, binigay. Ano pagkain gusto nila. Humingi siya ng kama para magpahinga, binigay sa kanya. Aircon naman yung kama. He asked to see his lawyers, dumating naman. So, binigay naman sa kanya lahat ng courtesy. Okay, when you say that, sir, yung mga abogado niya nasa labas ng Villamor Air Base, ayaw papasukin eh. Ando doon si ES Medialdea sa loob. ES Medialdea. Pero hindi nga yun yung counsel of his choice. Kumbaga, abogado yun na nagpapaliwanag sa mga pulis nyo at sa inyo na illegal yung ginagawa nyo. Pero hindi yun yung legal counsel of PRRD's choice. Ang legal counsel of his choice, yung anak niya. Si BP Sara, it was even said in a video. My daughter is my lawyer. Please allow her to go inside so that I can ask for her she can counsel me. O di ba? Wala, hindi niyo ginawa eh.
Abogado lang tong dalawa. Pero hindi sila ang legal counsel of his choice. Ang legal counsel of his choice, yun nasa labas. Bakit yung pagpipilitan na, hindi na, abogado naman yung dalawa eh. Sila na magpapaliwanag sa'yo. Eh hindi nga eh. Sabi nga sa Miranda rights, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. If you do not have a lawyer, the state will provide you one. You have the right to counsel of your own choice. Counsel of his own choice. Sinabi niya, si Inday, hindi niyo pinapasok. So, merong paglabag? Wala. Mga manluloko kayo eh. Andun din si Attorney Delga sa loob. Yes. Yes. Pero meron pa pong ibang abogado. I guess that's what I wanna find out. Hindi na pwede yun. There was an... Ba't hindi na pwede yun? Akala ko ba binigyan niyo siya ng lahat ng karapatan tapos biglang hindi na pwede? Yan yung sinasabi ko sa inyo, John Vic. Tangina, hindi ka abogado kaya hindi mo alam yan. Oo, isa ka lang gobernador. O na unang-una sa lahat, yung mga local government code, kabisado mo yan. Pero yung pagdating dito sa mga police operations, lalong-lalo na kung pagdating sa mga judicial issues, wala kang alam dito, sir. O kaya dapat, kung hindi mo alam, magtanong ka. O kaya, tangina, tingnan nyo kung may mga nangyari na bang ganito. Kung wala pa, ibig sabihin illegal yan. Operational risk. Kung papapasok ka ng ibang tao pa. Everyone who was with him in his party arriving from Hong Kong were allowed to join him. Okay. Hindi naman. Nung nagpunta sila sa Hong Kong, hindi naman sila nagpunta sa Hong Kong, nakasama niya yung mga abogado niya. Nagpunta sila sa Hong Kong for a holiday, for a vacation. Therefore, umuwi sila from a vacation. They are not ready for a legal battle. That is why, even if he is accompanied with 2 lawyers, if hindi yun yung kumpiyansa siya na abogado for this specific issue, pwede siyang tumawag ng abogado ng gusto niya kung sino, kung si ano man yan, si attorney, sino ba mga magagaling na abogado? O kung sino man yan, di company niya abogadong pinakamagaling pa sa buong mundo, yun na ipatawag niya, kailangan makapasok yun. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi pwede. Bakit? Dahil bawal na pag masyado ng madami. Hindi naman basta-basta tao lang yung papapasok doon. Abogado, hinihingi niya, hindi naman yung buong supporter niya eh. Kung papasok sa loob, papasukin mo lahat ng supporter ko sa labas, abogado ko lahat yan. Tangin na lokohan na yun. Pero kung sinasabi niya, 1, 2 lang, paano kayong magugulo dun? Puta, sa isang kampo kayo. May mga sundalo, may mga pulis. Libo-libo kayo. Paano kayo guguluhin ng isang 79 years old na hindi na nga makatayo ng matagal? Anak ng tae, ano? So let's go back to that. Paglapag po niya, sino ho ang sinabing maaaring pumili na sumapresident? It was you and the president. Sila. Wala pong naiwan. Walang naiwan. Okay. And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What was and who was really Was that the plan since the very beginning? O may plano. on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Ikaw ba nagplano ng lahat? Hindi naman. Wala talaga sinabing master plan dito, mastermind. Ang sinabi dito, may plano. So, ang galing ng plano nyo. So, ikaw lang ba lahat gumawa ng plano na? Ay, hindi. Marami kami. So may plano kayo. Lahat ng nangyari na yan, plano. Anong pinagsasasabi mo dito sa sa interview mo kay sa Senado kanina? Statements were in Hong Kong and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. There was no planning. Putang ina niyan. Ikaw nagsabi, did you plan all of this alone? No. Hindi naman. Puta, kinikilig ka pa. Nung sinasabi, hindi naman. Para kang tinitira sa puwet. Hindi naman ako nagplano, 4 kami. Ang linaw ng tanong ni Pinky Web eh. Ikaw lang ba nagplano nito? No. Meron pa, 3 pa. May plano kayo, wala. Tapos sabi mo, hindi, wala kaming plano nun. Anong ginawa nyo ron? Nag-tong eats kayo? There was, I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo.
Na Ang nagplano. we were all talking about a rumor, ma'am. Hindi, nagsasalita ka na, hindi ako nagplano. Marami kayo nagplano. And that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Ano yung earlier- in-effort ng group Ma'am, kapag hindi Putang ina. Walang plano? John Vic, walang plano talaga? Walang plano? Ulitin natin ha. Kung walang plano ha. Sige, play. Because during the press conference of the president, it was you and the president. Sumama sa Villamor. Lahat po yun. Lahat sila. Wala pong naiwan. Walang naiwan. Okay. And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What was beginning. Was that the plan from the very beginning? Yes. Yes. Di ba? Was that the plan from the very beginning? Yes. Ito pa. and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. Ikaw ba nagplano lahat ng to? Ay, hindi naman. Hindi naman. Tangina, kinikilig. Ito parang kinikiliti yung tumbong eh. So hindi naman ikaw ang nagplano. Di sana kinorek mo si dito, Pinky Wig. No, there was no planning involved. There was no planning. We were just, there drinking, sniffing, whatever. But we weren't doing anything. We are not planning, di ba? So ikaw lang ba nagplano nito? President? Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Hindi ako nagplano. It was a group effort. Your group effort doon sa plano. Putang ina. Tapos puta babalik. So parang kami pa yung tanga. Hindi kami marunong umintindi ng simpleng English, sir. Let me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. Putya, natawa si Natawa si Amy Marcos kasi putya to the rescue yung kapatid. Dahil nakikita niya, nagtatai na yung kanyang nakababatang kapatid. Bumubulwak na yung kasinungalingan, huling-huli na. Sasalba na nung kuya. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet... Utangin na siya nagkukwento eh. Boying, yung kapatid mong ang madaldal. Usapan nyo, kinukwento doon sa media eh. Nakapanood buong mundo eh. Tapos sasabihin mo, hindi dapat pinag-uusapan yung pinag-uusapan ng pinag-uusapan. Huwag kayong pa-interview ng pa-interview. Credit grabber kayo eh. Unahan kayo sa credit. Tapos nung wala palang credit na dapat na putay na, kanya-kanya kayo ng bawi. Kambyo kayo. Hindi naman kami nagplano. Wala namang plano. Nagkukwentuhan lang kami dun sa chismis sa Hong Kong. Anak ng tinapay, binayaran kayo para dyan. Tapos ngayon biglang, wait lang, bawal. Bawal pag-usapan. Anong bawal pag-usapan? Nagpa-interview yung kapatid mo. Kung ano yun nasa interview, yun lang ang tinatanong ko sa kanya. Ano sinasabi mong executive? Members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood and Putang ina, if there's someone who should respect the executive privilege, it's you. It should be you first. Kung executive yung pinag-usapan, wag na kasing maarte. Wag nang pa-interview ng pa-interview, pamidya ng pamidya, tapos pag nahuli mo, magsisinungaling. Wag ganon. Putang ina, kayo ang nagbibisto sa sarili nyo eh. Kayo ang nagchichismis sa sarili nyo eh. Kayo nagpapahamak sa sarili nyo. Alam nyo kung ano yung general rule? General rule ng mga sinungaling, alam nyo kung ano? Less talk, less mistake. Tingnan nyo si Saldico. Hindi nagpapa-interview, hindi sumasagot. Tingnan nyo si speaker, hindi nagpapa-interview, hindi sumasagot, hindi nagpapakita. Why? Because may tinatago. At kapag may tinatago, wag nang madaldal, lalo kang mahuhuli. Yung kapatid mo, bida-bida, gusto mag-artista, yun, salita ng salita, ngayon ginagamit dito.
Tapos sasabihin nyo, we cannot discuss what was discussed in an executive blah blah blah. Tanga. Kung ganun naman pala, sabihan mo yung kapatid mo, pag uwi nyo, kunyatan mo yung walang tunog. Hoy, tangina ka, huwag kang pa-interview ng pa-interview kasi. Masyado kang madaldal. Di ko alam kung sino bang pinapapugian mo. Di ka na lang magtrabaho. Ganunan mo para matuto. The Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so. And I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na Napahiya ka ngayon. Kung gusto niyo executive session, alam ko kung kailan yun. Okay? Alam mo ang nakakahiya dito? Putang ina, ito si Aimee, kapatid na ni Bongbong, tumatakbo pa sa ticket ni Bongbong. Oh, tapos ngayon, kayo mismo pinapahiya. So ibig sabihin, yung grupo nyo, alyansa at kayong mga nasa gobyerno, puros kayo mga ulaga, mga wala ka, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Lahat kayo. Lahat kayo, putang ina, masasabi nating walang linis. Marumi. Nakakadiri. na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. Hindi, tinanong ka, did you plan it alone? Sabi mo, no, it was a group effort. Putang ina, kalolokohin mo pa kami. Did you plan it alone? Yun ang tanong. Pinagsasasabi nito. Ulitin natin. Tangina, akala mo maluloko mo kami, John Vic, ha? Eto. Pakinggan mo. Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. Hindi naman. Ikaw po ba nagplano ng lahat ng to? Hindi naman. Ang ina niya, kilig na kilig ka dyan, sir. Tingnan mo, pucha, nagtitentalizing eyes ka. Baka magkagusto sa'yo si Pinky Web. Yun ang sinabi mo. Ikaw ang umamin. Tinanong ka kung plano mo ba yan mag-isa? Hindi lang ako. It was a group effort. Ano sinabi mo? Hindi. Di sana sinabi, hindi ako nagplano. Wala ako dun. Nasa ko, ibang bansa ako. Putang ina, ba't pa kita ini-interview tungkol dito? Hindi pala ikaw nagplano nito. Kaya ka nga in-interview dun dahil putang ina, yabang-yabang mo eh. Parang hero ka eh. Parang ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Nung nagkabistuhan, biglang kambyo ka. Said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that I think you have a clip. Wala He na. said that ang reading ko ay Lib. may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss the ng rumor, ma'am. grupo na But again, ma'am, pinangalanan nyo? as far Sorry. as I will invoke in executive privilege, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya Putang ina mo, ikaw nagsasabi kayo nagplano, 5 kayo eh. Ay 4 kayo. Fantastic 4 kayo. Sasabi mo, you cannot plan on a rumor. Ikaw nagsabi dun sa interview eh. Did you plan this alone? No. It was a group effort. It was a group effort. And the question is regarding planning. So it means may plano. Ano sinasabi mo, John Vic? Utang lang, hirap na rin akong intindihin. nagtataka ako, again, bakit group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Kaya nga nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort? mundo to, ma'am. It was, Labis naman yung marites. Grabe, tinan mo kung gaano siya kagago ah. Maraming marites sa mundong to. So, putang ina, nagmamaritesan lang sila. So, nagmamarites siya, si Anyo, si Chodor. Tangina nyo ang sisiga nyo. Mantakin mo ang sisiga nyo. Si Anyo, National Security Advisor. Rrrr! No to China. Labanan natin ang China sa South China Sea. Eto din, si Chodoro. Gera na. Ako ang Department of National Defense. Depensa ko Pilipino. No, not an inch of our property, of our sovereignty will be compromised.
Tapos ito naman si BBM. Ako si BBM. Ako ang siga ng Pilipinas. Ako ang may-ari sa inyong lahat. O, tapos ito naman si DILG, pucha.